Nagsimula ang lahat nang makakita ang isang pari ng dalawang bagong silang na sanggol sa pintuan ng isang kapilya sa nayon ng Hajj, na pagpasyahan ng pari na kupkupin ang dalawang bata at pangalagaan ang kanilang kaligtasan. Laking gulat niya nang makita na ang mga pangalan ng mga bata ay bordado sa kanilang mga damit, ang mas tahimik na bata ay si Yuno at ang mas maingay ay pinangalan ng Asta. Pagkalipas ng 15 taon na natiling kasing likot pa rin si Asta. Sa harap ng lahat hayagan niyang ipinahayag ang kanyang pag-ibig kay Sister Lily, isang madre na naglilingkod sa simbahan. Napakakulit at matyaga ni Asta, kaya napilitan ang madre na gamitin ang kanyang grimoire. Dumating naman si Yuno sa sandaling iyon at pinaalalahanan si Asta na ang mga madre ay hindi maaaring magpakasal. Malinaw na ipinapakita ng tagpong iyon ang dalawang bagay. Una ay may kakaibang ugnayan si Yuno at Asta. Pangalawa ay wala si Asta ng anumang kapangyarihang mahika sa isang mundong puno ng mahika. Para sa lahat labis itong nagpapahina ng loob ni Asta dahil pakiramdam niya ay siya ang pinagtatawanan ng lahat. Bukod pa rito si Yuno ay isang napakahusay at kilalang salamangkero sa kanilang komunidad. Sa pagtatangkang palubagin ang loob ni Asta nilapitan siya ni Lily upang ipaalala na malapit na ang seremonya ng grimoire. Gayunpaman nagpanggap si Asta na kumpiyansa at hindi kailanman nagpapakita ng panghihina ng loob. Kaya nagsimula siyang sumigaw upang ipaalala sa kanyang sarili na ipinangako niyang magiging hari ng Salamangka. Tumakbo si Asta patungo sa isang kakaibang kuweba na hugis bungo. Sinamantala ni Yuno ang sandali at kinompronta siya ni Lily na nagsabing dati napakaiba niya, ngunit nagbago ang lahat mula nang dalawin nila ang kuweba. Samantala ipinakita na si Asta ay nagsasanay ng buong determinasyon tuwing pumupunta siya roon at patuloy niyang pinapalakas ang loob niya sa pag-asang balang araw ay magiging hari ng Salamangka siya, makalipas ang ilang araw. Ipinahayag na minsan sa isang taon nagtitipon ang lahat ng 15 taong gulang mula sa kaharian ng Clover upang makatanggap ng kani-kanilang grimoire. Dumalo sina Yuno at Asta sa seremonya at bagaman minamaliit sila ng mga maharlika, labis pa rin silang nasasabik. Lumitaw ang tagapangalaga ng Tor at sinimulan ang seremonya. Isa-isang tinanggap ng mga kabataan ang kanilang mga grimoire na nagdulot ng matinding pananabik sa lugar. Gayunpaman sa pangungutya ng lahat ay walang natanggap na grimoire si Asta. Sinabi ng tagapangalaga na kailangan niyang bumalik sa susunod na taon dahilan upang pagtawanan siya ng mga tao. Subalit mabilis na nabaling ang pansin ng lahat nang matanggap ni Yuno ang grimoire ng maalamat na unang hari ng Salamangka. Natahimik ang buong lugar habang masayang nagdiriwang ang mga taga-kapilya. Malinaw na sinabi ni Asta kay Yuno na mula ngayon ay magiging mas patas ang kanilang tunggalian. Paglabas nila ng Tor ay hinarap ni Yuno ng dalawang naiinggit na kabataan na nangangarap ding makakuha ng maalamat na grimoire, ngunit madali niya silang natalo nang hindi man lang ginagamit ang sarili niyang grimoire. Biglang lumitaw ang isang kakaibang kabalyero at marahas na pinabagsak ang mga maharlika. Ipinakilala ng kabalyero ang kanyang sarili bilang si Revchi, isang pinatalsik na kabalyero na namumuhay bilang tulisan. Dinakip ni Revchi si Yuno at kinuha ang kanyang grimoire dahil napakalaki ng halaga nito. Dumating si Asta sa mismong sandaling iyon at buong tapang na hinarap si Revchi. Hindi pinansin ni Asta ang mga babala ni Yuno at tuluyang nabugbog ni Revchi na pinagtawanan siya dahil wala siyang natanggap na grimoire. Higit pa roon nang marinig ni Revchi na pangarap ni Asta na maging hari ng Salamangka, ay sinabi niyang ang pinakamasakit sa lahat, walang dumadaloy na mahika sa katawan ni Asta. Alam ito ni Revchi dahil nararamdaman ng kanyang mga tanikala ang presensya ng mahika. Labis na nadurog ang damdamin ni Asta sa narinig, ngunit nagalit si Yuno sa nakitang sitwasyon at sumigaw kay Revchi na hindi kabiguan si Asta. Sa katunayan inamin niyang si Asta ang kanyang karibal. Sa marinig iyon ay nagawang kumawala ni Asta mula sa mga tanikala ni Revchi na labis na ikinagulat ng lahat. Biglang lumitaw ang isang mahiwagang grimoire at nagbago ang atmosfera. Sa sandaling iyon ipinahayag na ang mga dahon ng Clover ay sumasagisag sa katapatan, pag-asa at pag-ibig habang ang bihirang 4 na dahon ay nangangahulugang swerte, subalit sa ika-5 dahon ng Clover na ninirahan ang mga demonyo. Isang pagbabalik-tanaw 10 taon na ang nakalipas ay nagpapakita kay Yuno bilang napakahina at mahiyain. Kabaligtaran ni Asta na puno ng kumpiyansa at laging nagbibigay lakas ng loob sa kanya. Si Lily, ang platonic na pag-ibig ni Asta, ang nagsalaysay sa mga bata ng kwento tungkol sa unang hari ng Salamangka na tumalo sa nakakatakot na demonyong muntik nang wasakin ang mundo. Nang marinig iyon ay labis na nasabik si Asta habang ipinaliwanag ni Lily na ang trono ng hari ng Salamangka ay napapalitan sa bawat henerasyon na nagbigay kay Asta ng pag-asa na mailalabas niya sa kahirapan ang lahat ng mga mahal niya sa buhay. Sa katunayan, nangarap si Asta na maging makapangyarihan upang maprotektahan ang lahat at mapabuti ang buhay ng mga ulila. Nang marinig ito ay labis na naantig sina Yuno at Lily dahil makikita sa mga mata ni Asta ang matatag na determinasyon. Subalit habang lumilipas ang panahon lalo siyang nadidismaya dahil hindi niya magamit ang mahika.
dahil dito ay nagsikap siyang maglingkod at tumulong sa bawat isa sa kanilang komunidad. Gayunman biglang lumitaw ang paring umampon sa kanila at hiniling kay Yuno na ihatid ang isang liham sa alkalde dahil kailangan niyang makakuha ng mga supply para sa taglamig. Nagpumilit si Asta na siya na lamang ang maghatid, ngunit mas pinagkatiwalaan ng pari si Yuno para sa gawain, kaya nagmadali si Asta upang humanap ng ibang paraan upang maging kapaki-pakinabang. Kinagabihan nakarating si Yuno sa kanyang patutunguhan at matagumpay na naihatid ang liham, ngunit may isang kriminal na palihim na sumusunod sa kanya. Walang kaalam-alam si Asta sa nangyayari, ngunit nagsimula siyang kabahan dahil sa pagkakaantala ni Yuno. Binugbog ng kriminal si Yuno at kinuha ang pinakamahalagang pag-aari nito. Pinilit ni Yuno na mabawi ang kanyang palawit, ngunit labis siyang pinahiya at nawalan ng pag-asa. Sa sandaling iyon biglang lumitaw si Asta at sinimulan niyang labanan ang kriminal. Natural na wala siyang laban dahil napakalayo ng agwat ng kanilang lakas. Gayunpaman ang katatagan at determinasyon ni Asta ay nakairita sa kriminal kaya tinalikuran nito ang laban at umalis. Nakuha ni Asta ang palawit at labis na naantig si Yuno. Sa kasalukuyan nagpatuloy ang kwento sa labanan ni Asta at Revchi na mabilis ding natapos dahil labis na nakalalamang si Asta salamat sa bago niyang kapangyarihan. Tulad ng nangyari noong nakaraan, naalala ni Yuno ang mga pangyayari 10 taon na ang nakalipas nang bigyang inspirasyon siya ni Asta na huwag sumuko. Sa katunayan ay nangako si Yuno sa sarili na hindi na siya iyak na parang duwag bagkus ay magsisikap na maging sapat na malakas upang maprotektahan ang lahat, kaya nangako silang dalawa na magtatagisan upang makuha ang korona ng hari ng Salamanca. Makalipas ang ilang araw ay buong tindi silang nagsanay upang palakasin ang kanilang sarili dahil nais nilang lumahok sa taunang pagsusulit para sa mga kabalyero. Natural na labis itong ikinabahala ni Lily at ng pari dahil natatakot sila para sa kinabukasan ni Yuno at Asta. Gayunpaman ay nakaramdam ng ginhawa ang pari sa pag-aakalang mabibigo si Asta sa pagsusulit. Dahil labis niya itong pinangangalagaan, bahagyang nabahala si Lily dahil natatakot siyang baka masiraan ng loob si Asta, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay alam niyang hindi kailanman susuko si Asta. Sa katunayan ang pagpupursigi at katigasan ng loob ni Asta ay madalas na pinagtatawanan ng marami dahil kahit ang mga batang ulila sa simbahan ay hindi naniniwalang magagawa ng isang taong walang mahika tulad ni Asta na tuparin ang kanyang pangarap. Gayunpaman ay patuloy niyang binibigyang inspirasyon ang mga bata sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at paulit-ulit niyang itinuturo sa kanila na walang sandatang mas malakas at mas makapangyarihan kaysa sa lakas ng loob na kayang malampasan ang anumang pagsubok sa buhay. Sa Meg ay binigyan ng hapunan ng pamamaalam ang mga kabataan at naranasan nila ang napaka-emosyonal na sandali. Kinabukasan ay nagtipon ang buong komunidad upang ihatid sila at napagtanto ni Asta na sulit ang lahat ng kanyang ginawa nang umamin si Nash na magsisikap din siyang pumasa sa pagsusulit balang araw. Sa kanilang paglalakbay patungo sa kabisera ng kaharian dinaanan ng mga kabataan ang iba't ibang uri ng lupain at masamang panahon, ngunit hindi sila nawalan ng loob. Matapos ang mahabang paglalakbay sa wakas ay nakarating sila sa kabisera. Matapos maglibot ng ilang minuto sa gitna ng lungsod ay natagpuan ni Yuno at Asta ang kastilyo kung saan gaganapin ang pagsusulit. Sinuri ng tagatanggap ng mga aplikante ang mga grimoire ng lahat na nagdulot ng matinding pananabik. Natural na napansin ng lahat na walang nikatiting na kapangyarihang mahika si Asta dahil nililipad siya ng maraming ibon na palatandaan ng kakulangan ng mahika. Sa katunayan ay tumatakbo siya sa buong lugar upang takasan ang mga ibon, ngunit nasalubong niya ang isang salamangkero na nagpatahimik sa lahat dahil sa laki at tikas nito na parang isang bodybuilder. Tumahimik ang buong lugar habang nakatayo si Asta sa harap ng isa sa mga kapitan ng Siyam na Orden. Ilang sandali pa ay dumating ang iba pang mga kapitan ng Siyam na Orden na nagpalakas ng kasabikan sa lahat. Ipinaliwanag ni Sek isa sa mga aplikante kay Asta kung sino ang bawat kapitan at kung gaano kahalaga ang mga orden na kanilang kinabibilangan. Ang trono ng hari ng Salamanca ay pinag-agawan ng mga kapitan ng Siyam na Orden, ngunit ang kapitan ng Orden ng Ginintuang Bukang Liwayway ang paborito dahil ito ay itinuturing na pinakamakapangyarihang orden at tanging mga piling Salamangkero lamang ang tinatanggap dito. Sinimulan ni William Vengeance ang pagsusulit sa pamamagitan ng paggamit ng mahika upang punuin ng walis ang buong lugar. Gaya ng inaasahan ay namangha ang lahat kay Yuno sa kanyang pambihirang talento, habang si Asta naman ay hindi man lang kayang paandarin ang kanyang walis at si Sek lamang ang tanging nagtangkang magbigay sa kanya ng lakas ng loob. At sinikap siyang tulungan, buong puso siyang sinuportahan ni Sek sa buong pagsusulit kahit na siya ang literal na pinagtatawanan ng lahat. Sa katunayan ang huling bahagi ng pagsusulit ay tungkol sa pagpapakita ng kakayahan sa isang tunay na labanan, kaya voluntaryong lumaban si Sek kay Asta sa dahilan na gusto niyang tulungan itong pumasa. Gayunman nang ipahayag ang pagsisimula ng labanan ay biglang nagbago ang ugali ni Sek at ipinakita ang kanyang tunay na intensyon. Mabilis siyang umatake na
Ikinagulat ng lahat dahil sa kanyang galing, ngunit agad na nabigo ang kanyang plano nang maagap na kumilos si Asta na agad nakakuha ng pansin ng lahat. Tinalo ni Asta si Sek sa isang kahanga-hangang paraan gamit ang kanyang grimoire at nanalo sa laban, labis na namangha ang lahat ng mga kapitan sa kanyang ipinakita. Si Yami Sukehiro ang kapitan ng Orden ng Itim na Toro ang pinakanagulat dahil alam niyang walang kahit kapiranggot na enerhiyang mahika si Asta batay sa kanilang pagkakadikit. Gayunpaman hindi ito napansin ng iba pang mga kalahok at patuloy pa ring tinitingnan si Asta bilang katawa-tawa. Kasunod nito ay lumapit ang isang maharlikang nagngangalang Salem upang hamunin si Yuno. Likas na arogante at mayabang si Salem at paulit-ulit na minamaliit si Yuno. Ngunit nang ihanda ni Salem ang kanyang malakas na atake, ay lubos na namangha ang lahat ng walang kahirap-hirap itong napigilan ni Yuno. Sa pagtatapos ng araw natapos ang pagsusulit at ipinaliwanag ng isa sa mga kapitan ng proseso ng pagpili. Kapag tinawag ang pangalan ng mga kalahok, ay kailangang lumapit sila sa harapan at itataas ng mga kapitan ng siyam na orden ang kanilang kamay kung nais nilang kunin ang kalahok. Gayunpaman napakahigpit ng proseso kaya't maraming aplikante ang hindi napili ng alinmang grupo. Nang tawagin si Yuno ay nabahala si Asta, ngunit wala itong dahilan dahil literal na lahat ng kapitan ay nagtaas ng kamay upang siya ay kunin. Sa layuning mas mapalapit sa kanyang pangarap na maging hari ng Salamangka, pinili ni Yuno na sumali sa orden ng ginintuang bukang liwayway. Labis ang kaligayahan ni Asta sa desisyong iyon, ngunit agad itong napalitan ng tensyon nang siya naman ang tawagin. Wala ni isang kapitan ang nagtaas ng kamay at lahat ay inudyukan siyang umalis upang mapabilis ang proseso. Gayunman tumanggi si Asta na umalis na labis na ikinainis ng mga aplikante. Sa ikinagulat ng lahat bumaba si Yami Sukehiro mula sa podyum at sinabihan si Asta na bawiin ang kanyang sinabi dahil ipinangangalandakan nito na balang araw ay siya ang magiging hari ng Salamangka. Nagsimulang manginig ang mga kalahok dahil sa napakalakas na presensya ni Yami. Subalit hindi niya inatake si Asta bagkus ay tinanggap siya bilang kasapi ng Itim na Toro dahil gusto niyang masaksihan ng malapitan ang paglalakbay ni Asta. Sa katunayan sinabi pa niya na inaasahan niyang makikita niya itong nakaupo sa trono ng hari ng Salamangka balang araw. Nagpaalam ng emosyonal sina Yuno at Asta. Dahil pansamantala silang maghihiwalay, ginamit ni Yami ang mahiwagang portal upang dalhin si Asta sa himpilan ng Itim na Toro na labis niyang ikinatuwa. Samantala nakilala ni Yuno si Klaus Lunetes, isa sa pinakamahalagang kabalyerong salamangkero ng kanilang grupo. Agad niyang napansin na walang balak si Klaus na bigyan siya ng espesyal na pagtrato kahit napahanga niya ang lahat sa pagsusulit. Samantala nakilala ni Asta ang kanilang himpilan at agad niyang naunawaan kung bakit tinuturing ng lahat na ang Itim na Toro ang pinakamasamang orden dahil walang anumang asal o disiplina ang mga kasapi nito at lubhang kaduda-duda ang kanilang moralidad. Ipinakilala siya ni Yami bilang isang mahirap na baguhang galing sa Haige, isang liblib at maralitang nayon. Natural na naging dahilan iyon ng kasiyahan para sa mga kasapi ng Itim na Toro dahil bukas ang kanilang grupo sa lahat ng mga tinatanggihan ng lipunan. Inamin ni Yami na kailangan pang hasaing mabuti ni Asta ang kanyang kakayahan kaya inalok ni Magna Swing, isa sa pinakamayabang niyang alagad na sanayin siya. Sinabi pa ni Magna na tila hindi sapat ang lakas ni Asta upang maging bahagi ng grupo dahil wala siyang maramdamang kapangyarihang mahika sa kanya. Agad nilang sinimulan ang pagsasanay at buong lakas na nagsikap si Asta dahil ang mga pagsubok ni Magna ay nangangailangan ng mahika, ngunit nalampasan niya ito sa pamamagitan ng pisikal na lakas. Gayunpaman ang huling pagsubok ay isang literal na pagsubok sa apoy, kailangang iwasan sa lagin o kayanin ni Asta ang isa sa pinakamalakas na mahikang atake ni Magna. Ginamit ni Asta ang kanyang grimoire at labis na pinahanga ang lahat dahil sa kakaibang katangian nito. Nagawa niyang iwasan ang mga atake ni Magna sa kahangahangang bilis dahilan upang magbago ang tingin ni Magna sa kanya. Bumuo si Magna ng isang napakalakas na bolang apoy at walang pag-aalinlangang inihagis iyon kay Asta na labis nitong ikinatakot. Sa katunayan nilamon siya ng takot hanggang sa tuluyang manigas, ngunit kusang kumilos ang kanyang katawan at napigilan niya ang atake sa isang kamangha-manghang paraan na labis na ikinatuwa ni Magna. At masayang binati ni Magna si Asta, sa katunayan ay buong sigla niyang tinanggap ito bilang bagong kasapi ng kanilang grupo. Agad na lumapit ang ibang mga kasapi at masayang sinalubong si Asta dahil labis silang humanga sa ipinakita niyang kakayahan. Pagkatapos nito ay ibinigay ni Magna kay Asta ang jacket ng Itim na Toro at labis itong naantig sa emosyon. Matapos iyon ay dinala ni Magna ang bagong kasapi sa kanyang silid at labis siyang nagtaka sa reaksyon ni Asta dahil ang kwarto ay parang kulungan ng baboy, subalit itinuring ito ni Asta na parang palasyo. Malinaw niyang ipinahayag na lagi siyang nakikibahagi ng kwarto kasama ang mga batang ulila sa simbahan. Sa parehong sandali ay nakita ni Yuno ang sarili niyang silid na napakaluwang at marangya, ngunit minamaliit siya ni Klaus dahil hindi siya galing sa angkan ng Maharlika at wala siyang inaasahang karangalan.
Kinabukasan natanggap ni Lily ang mga liham ni Yuno at Asta, binasa ng pari ang mga ito sa harap ng buong komunidad. Na nagdulot ng labis na kagalakan dahil hindi sila makapaniwalang nakapasa si Asta sa pagsusulit, samantala naghahanda si Asta upang simulan ang kanyang araw, ngunit napansin niyang kakaiba ang paligid sa gusali. Agad na ipaliwanag ito ni Magna nang sabihin niyang ang himpilan ay nagbabago ng anyo paminsan-minsan, pagkatapos nito ay inalok niya si Asta ng paglilibot sa buong gusali. Matapos nilang libutin ang lahat ay biglang huminto si Magna nang makasalubong nila ang isang babae, magalang na. Binati ito ni Asta habang ipinaliwanag ni Magna na isa rin itong bagong kasapi. Sa kabila ng kabaitan ni Asta ay hinamak siya ng babae dahil itinuring siyang karaniwang tao. Kalaunan ay nalaman nilang ang babae ay si Noel Silva ang tagapagmana ng pinakamataas na maharlikang angkan na siyang dahilan ng kanyang kayabangan. Sa katunayan ay kinamumuhian niya ang buong grupo at itinapon ang jacket ng itim na toro na pinaghirapan ni Asta. Nang sumapit ang hapon ay naglibot si Asta sa gusali upang hanapin ang palikuran, ngunit naligaw siya at natagpuan si Noel na nagsasanay ng buong lakas sa kabubatan. Agad niyang napansin na hindi ganap na makontrol ni Noel ang kanyang mahikang kapangyarihan na labis na nagpapahirap sa kanya. Ipinakita sa pagbabalik tanaw kung paano labis na nagdusa si Noel dahil dito sapagkat hindi matanggap ng mga maharlika ang isang salamangkero na walang galing. Si Nozel na kapatid niya at kapitan ng orden ng pilak na agila mismo ang nagtaboy sa kanya. Biglang napasinghot si Asta at nadiskubre siya ni Noel. Labis itong nagalit at inakalang pagtatawanan siya ni Asta kaya agad siyang naghanda ng isang mahikang atake. Subalit dahil sa kanyang kawalan ng kumpiyansa, ay tuluyang nagwala ang kanyang mahika at nawalan siya ng kontrol. Nakita ng lahat ng kasapi ang nangyayari at agad silang tumakbo upang tumulong. Alam ni Yami na hindi nila maaaring gamitin ang mahika upang iligtas si Noel dahil maaari siyang masaktan kaya inutusan niya si Asta na putulin ang mahiwagang orasyon gamit ang kanyang espada. Matapos iyon ay labis na nalungkot si Noel sa pag-aakalang pahihiyain siya ng kanyang mga kasamahan dahil sa kabiguan niyang kontrolin ang sariling kapangyarihan. Subalit sinabi ni Asta na labis niya itong hinahangaan dahil kailanman ay hindi pa siya nakakita ng ganoong kalakas na mahika. Hinimok siya ng lahat at ipinaalala na ang itim na toro ang pinakaperpektong lugar para sa kanya. Ibinalik nila ang kanyang jacket at labis siyang naantig sa kabaitan nila. Kinabukasan ay biglang pinutol ni Yami ang tanghalian ng grupo upang kunin si Magna para sa isang napakahalagang misyon na kailangan nilang puntahan. Labis na humanga at naengganyo si Asta sa kanilang asal, ngunit tumanggi silang isama siya sa misyon. Gayunpaman ang misyon pala ay isa lamang dahilan upang makipaglaro ng baraha sa alkalde ng ngayon. Natalo si Yami at Magna at halos lahat ay nawala sa kanila kabilang na ang kanilang mga damit, ngunit gusto pa rin ni Yami na magpatuloy kaya sinabi niya sa alkalde na gagawin niya ang lahat. Pagbalik nila sa himpilan ay nagtatawanan sila ng malakas dahil hindi pa rin nila matalo si Ai sa baraha, ngunit patuloy silang nagsubok. Pagkatapos nito ay natanggap ni Asta at Noelle ang kanilang unang misyon. Matapos ipaliwanag ni Yami ang lahat ng nangyari, ang misyon ay manghuli ng mga baboy ramo sa nayon ng Sosi dahil nagiging suliranin na ito ng alkalde. Hiniling ni Magna kay Finral na dalhin ang mga kabataan diretsyo sa Sosi, ngunit ipinaliwanag nitong hindi siya makagagamit ng mahikang espasyo sa mga lugar na hindi pa niya napupuntahan kaya kinailangan ni Magna na siya mismo ang maghatid sa kanila. Dahil wala pang kakayahang lumipad sa walis si Asta at hindi pa rin kayang kontrolin ni Noelle ang kanyang mahika kaya magiging delikado kung bibigyan siya ng mahiwagang walis. Napilitan si Magna na gamitin ang sarili niyang walis upang buhatin ang mga baguhan kahit labis siyang nagreklamo dahil hindi pa siya nakapagdala ng ganoon karaming tao, subalit isang kakaibang grupo ng mga salamangkero ang nauna sa kanila sa lugar. Madali nilang natalo ang mga baboy ramo at saka sinimulang obserbahan ang nayon ng Sosi. Sa sandaling iyon ay ipinahayag na ang grupo ay naghahanap ng isang nakatagong hiyas sa nayon nang dumating ang itim na toro. Agad silang nagsimulang manghuli at napansin ni Noel na tila may espesyal na pagtingin si Magna kay Sehi ang alkalde ng nayon. Ibinunyag ni Magna na dati siyang pasaway at walang direksyon sa buhay, ngunit paulit-ulit siyang pinagsabihan at dinisiplina ng matandang alkalde na may napakalakas na kapangyarihan. Sa katunayan ay si Sehi mismo ang nagsanay kay Magna araw at gabi dahil nakita niya ang malaking potensyal nito, habang buhay na nagpapasalamat si Magna sa kanya dahil siya lamang ang taong nagbigay ng lakas ng loob upang subukin ang pagsusulit ng kabalyero. Biglang naputol ang emosyonal niyang kwento nang mapagtanto niyang napapalibutan ng mahiwagang harang ang buong nayon ng Sosi. Mabilis na kumilos si Asta at ginamit ang kanyang espada upang putulin ang makapal na hamog ng mahika at sa tulong ng mga tagubilin ni Magna ay nagawa nilang alisin ang bahagi ng hadlang, subalit ang tanaw na bumungad sa kanila ay labis na malungkot dahil muntik nang lipulin ang mga taga-nayon. Agad na sumugod si Magna upang iligtas sila na nagdulot ng matinding tuwa sa mga mamamayan.
Gayunpaman ay natuklasan niyang nasawi si Sehi matapos isakripisyo ang sarili upang mailigtas ang lahat. Halos sabay-sabay ay nakita ng itim na toro ang mga salamangkero sa likod ng pangyayari. Sinubukang kilalanin ni Magna ang mga ito, ngunit nabigo siya at agad umatake ang pinuno ng grupo. Sinalag naman ni Asta ang atake gamit ang kanyang espada. Dahil ubos na ang lakas ni Magna matapos gamitin ang kanyang walis ay tinangka ng mga kalaban na mabilis na pabagsakin si Asta, ngunit agad nilang napagtantong kakaiba ang kapangyarihan ng binata dahil nagagawa niyang salagin ang mahika. Nang makita ni Asta ang kawalang puso ng mga salamangkero ay labis siyang nagalit dahil sa paraan ng kanilang pagtrato sa mga taga-nayon. Nagsimulang umatake ng maraha si Heth gamit ang mahika ng yelo na nililikha niya mula sa makapal na hamog. Sumugod si Magna at ginamit ang kanyang apoy upang tulungan si Asta, ngunit agad ding nakisali sa labanan ang iba pang kasamahan ni Heth. Nakita ni Noelle ang kalagayan at nakaramdam ng kawalan ng silbi dahil hindi niya matulungan ang kanyang mga kasamahan. Sa halip na tumakas ay naging determinado siya nang mapagtantong kaya niyang protektahan ang mga mamamayan. Sa sandaling iyon ay napuno ng mahiwagang enerhiya ang kanyang grimoire at nagawa niyang lumikha ng isang mahiwagang harang na kayang protektahan ang lahat ng taga-nayon. Ginamit ni Asta ang pagkakataong iyon at sinugod si Heth ng biglaan. Napakatumpak at napakalakas ng kanyang pag-atake, subalit nagawa ni Heth na maunahan ang kanyang galaw kaya nabawasan ang pinsala. Agad siyang gumanti at napilayan si Asta. Gayunpaman ay hindi sapat ang isang hampas upang mapatid ang diwang palaban ng binata. Bumangon siya at walang tigil na lumaban sa kabila ng napakalaking agwat ng kanilang lakas. Labis na naantig si Magna sa nakita at naalala niya nang bumalik siya sa nayon matapos makapasa sa pagsusulit. Buong nayon ang nagdiwang kasama siya at binigyan siya ni Sehi ng isang napakahalagang regalo. Napuno si Magna ng determinasyon at nagpa siyang kumilos sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pinakamapanganib ngunit epektibong plano. Ginamit niya ang huling natitirang lakas upang buuin ang kanyang espesyal na atake. Ang parehong teknik na itinuro niya kay Asta sa kanilang pagsasanay, sa una ay nailagan ni Heth ang atake ni Magna at agad na gumanti ngunit bahagi iyon ng kanilang estratehiya. Tinanggap ni Asta ang bolang apoy at ginamit ang kanyang espada upang maibalik ito kay Heth na buong lakas niyang tinamaan. Sa mismong sandaling iyon ay ginamit ni Noelle ang kanyang harang upang protektahan si Magna mula sa pinsala. Nagbigay si Asta ng huling hampas sa isang napaka-epikong paraan na nagdulot ng matinding kasabikan sa mga taga-nayon. Agad siyang nawalan ng malay dahil sa sobrang pagod. Ngunit nagdiwang pa rin ang mga mamamayan sa tagumpay ng itim na toro. Sa kasagsagan ng kasiyahan ay nakatakas sandali ang ibon ni Asta at natuklasan ang isang napakahalagang kayamanan sa isa sa mga bahay ng nayon. Ginamit ni Magna ang natitirang mahika upang selyuhan ang mga salamangkero at simulang imbestigahan sila ngunit tumanggi silang magsalita. Sa ikinagulat ng lahat ay biglang kumilos ang isang mahiwagang kasangkapan sa loob ni Heth na pumatay sa lahat ng salamangkero at ipinakita na may mas makapangyarihang nilalang na nag-utos sa kanila at handa silang mamatay kapag nabigo. Sa pagtatapos ng araw ay nagpaalam ang itim na toro sa mga taga-nayon na labis pa ring nalulungkot sa pagkamatay ni Sehi, ngunit nagawang palubagin ni Magna at Asta ang kanilang kalooban sa pagsasabing namuhay at namatay si Sehi ng masaya at nag-iwan ng mahalagang alaala para sa lahat. Patuloy na ipinapakita ng itim na toro na kahit isang karaniwang tao ay kayang higitan ang isang maharlika. Pagkatapos nito ay bumalik ang ibon ni Asta na may bitbit na kayamanan sa tuka nito na labis na ikinatuwa ng grupo. Ibinigay ng mga taga-nayon ang kayamanan kay Asta bilang tanda ng pasasalamat na siya palang agimat ni Sehi. Pagbalik nila sa himpilan ay iniulat ng grupo kay Yami ang lahat ng nangyari. Labis na natuwa si Yami dahil marami silang natutunan mula sa misyon. Natural na naguluhan sina Noelle at Asta dahil tila hindi nalulungkot si Yami sa pagkamatay ni Sehi. Subalit ipinaliwanag ni Magna na gusto ni Sehi na manatiling masaya ang lahat at ang pag-alala sa kanya nang may kalungkutan ay isang kawalang galang sa kanyang alaala. Pagkatapos nito ay ibinahagi ni Yami na ginawaran sila ng hari ng Salamangka ng isang bituin ng pagkilala, bagaman hindi ganap na nauunawaan ng mga kabataan. Kung ano ang kahulugan nito ay labis silang nasiyahan. Ipinaliwanag ni Vanessa na ang mga bituin ay nagbibigay ng karangalan at prestihiyo sa bawat grupo. Kaya lalo pang natuwa ang mga kabataan dahil pakiramdam nila ay nagiging kapaki-pakinabang sila sa kanilang orden. Bukod pa rito ay ipinamahagi ni Yami ang sahod ng bawat kasapi ng grupo na labis na ikinabigla ni Asta dahil hindi pa siya nakakakita ng ganoon karaming pera. Natural na ipinasya niyang ipadala ang buong sahod sa simbahan ngunit pinayuhan siya ni Vanessa na magtira ng kaunti para sa sarili dahil pinaghirapan naman niya ito ng tapat. Pagkatapos nito ay inimbitahan sila ng dalaga upang mamasyal sa pamilihan sa gitna ng lungsod. Masayang nilibot ng mga kabataan ang buong pamilihan, ngunit sa kanilang pagtataka, ay dinala sila ni Vanessa sa isang kakaibang lugar ng pamilihan dahil hindi pa niya natatagpuan ang lahat ng hinahanap niya.
Dinala sila ng dalaga sa isang lihim na lagusan upang maghanap ng mga espesyal na bagay. At sa kanilang pagkamangha ay naroon din si Sek na abala sa paglalaro ng baraha kasama ang isang matandang babae. Matapos matalo at mawalan ng malaking halaga ng pera ay nasalubong niya ang itim na toro. Biglang tumakbo si Asta upang tulungan ang matandang babae matapos ninakawan ito ng isang mandurukot. Ayaw namang mapahiya muli ni Sek kaya agad din siyang humabol sa magnanakaw. Buong determinasyong hinabol ni Asta ang magnanakaw na labis na kinabahan dahil natatapatan siya ni Asta sa bilis. Kahit walang ginagamit na mahika, sa katunayan ay nagawa ni Asta na wasakin ang usok na ginamit ng magnanakaw upang makatakas kaya mas lalo itong nahirapan. Gayunpaman ay dumating si Sek sa tamang oras at sinubukang agawin ang karangalan subalit tinamaan siya ng lason ng magnanakaw. Labis siyang natakot at inakalang mamamatay na siya kaya nakiusap siya kay Asta na ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap at kinilala siyang karapat-dapat na karibal. Gayunpaman ay hindi siya namatay dahil dumating si Vanessa sa oras at bukod doon ay hindi naman nakamamatay ang lason. Matapos iyon ay dinala ni Sek ang magnanakaw at nagpaalam ng maayos kay Asta. Magalang ding nagpaalam ang itim na toro sa matandang babae at sa ikinagulat ng lahat ay nalaman nilang ang matanda ay walang iba kundi si Julius Novachrono ang hari ng Salamanca. Higit pa roon ay labis siyang naging interesado sa kakaibang kakayahan ni Asta dahil kailanman ay hindi pa siya nakakakita ng katulad nito, kasunod nito ay nagpakita rin siya ng interes kay Yuno na kasalukuyang nasa isang misyon, kasama si Klaus at Mimosa. Kailangan nilang samahan si Salem ang aroganteng maharlikang tinalo ni Yuno sa pagsusulit. Labis na hindi komportable ang sitwasyon at nagdulot ito ng pag-aalala kay Klaus dahil napakaraming misteryo sa paligid ng misyon. Sa katunayan ay napakakaiba ng kilos ni Salem. Halos agad na napatunayan ni Klaus ang kanyang hinala nang biglang lumitaw ang isang kakaibang ulap na itim sa paligid nila, mabilis na tumakbo si Yuno upang siyasatin ito habang sina Klaus at Mimosa ay naghanda ng depensa. Agad silang inatake ng grupo ng mga Salamangkero, subalit madali silang natalo ni Yuno. Nakakagulat na tila nakatuon mismo kay Yuno ang pag-atake na lalong nagpalalim sa pagdududa ni Klaus. Nagpasalamat si Salem kay Yuno sa kanyang tapang at sa ikinagulat ng lahat ay hiniling niyang bumisita sa nayon ni Yuno upang parangalan siya. Nang dumating sila ay ipinahayag ni Yuno na sa kanyang nayon unang tinalo ng unang hari ng Salamanca ang makapangyarihang demonyo at ang bungo ng demonyo ay nananatili pa rin doon. Dumating ang grupo sa simbahan na nagdulot ng labis na kagalakan sa komunidad. Iginiit ni Klaus na ipagpatuloy nila ang paglalakbay ngunit nais ni Salem na manatili ng ilang oras upang makasama ang pamilya ni Asta kaya pumasok silang lahat sa simbahan. Naghanda ang mga taga-simbahan ng espesyal na hapunan upang parangalan ang mga panauhin at maingat na tinugunan ang bawat pangangailangan nila, napansin. Nilili na naubos na ang tubig kaya nagpasya siyang kumuha sa balon. Sa kanyang pagkagulat ay inalok siya ni Salem ng kanyang jacket upang hindi ginawin subalit ilang sandali lamang ay dinukot si Lily na labis na ikinabahala ng grupo. Pinaghinalaan ni Klaus na ang mga nasa likod ng pagdukot ay ang parehong mga tauhan na umatake kay Yuno kanina. Hindi nagdalawang isip si Yuno na tumakbo upang iligtas siya sa kabila ng pagtutol ni Klaus na lumihis sila sa orihinal na misyon. Natagpuan ni Yuno ang isa sa mga salarin ilang metro lamang mula sa simbahan at agad niya itong tinalo. Halos sabay niyang hinarap ang pangalawang kasapi ng pangkat ng mga tulisan at minsan pang pinatunayan na nasa ibang antas na siya pagpasok pa lamang niya sa kuweba. Natagpuan ni Yuno si Lily sa isang napakapanganib na sitwasyon. Ipinahayag ng dumukot na ang tanging layunin niya ay wasakin si Yuno at handa niyang palayain si Lily kung isusuko ni Yuno ang kanyang grimoire. Hindi interesado ang dumukot sa halaga ng grimoire, ngunit alam niyang kapag nawala ito kay Yuno ay hindi na siya makakapasok sa hanay ng mga Salamangkero ng kaharian. Sa kanyang pagkabigla ay biglang dumating si Klaus at tinalo siya nang hindi nasasaktan si Lily. Ipinahayag ni Klaus na kailanman ay hindi niya iiwan ang isang inosenteng tao dahil ang mga Salamangkero ay umiiral upang protektahan ang mga mamamayan at hindi upang bigyan ng pribilehiyo ang mga maharlika. Pagkatapos nito ay isa-isang binunyag ni Klaus ang mga butas sa plano ni Salem. Sa katunayan ay nasa ilalim ng sumpang nagbubunyag ng katotohanan si Salem na isinagawa ni Mimosa. Umamin siya na labis niyang kinasusuklaman si Yuno dahil sa kahihiyang inabot niya noong pagsusulit na siyang nagtulak sa kanya upang magplano ng paghihiganti. Sa kabutihang palad ay naging mapanuri si Klaus at nabasa ang lahat ng palatandaan. Labis na namangha si Yuno sa inasal ni Klaus at napagtanto niyang ang kanyang malamig at istriktong ugali ay isang anyo lamang ng profesionalismo. Hindi nila alam na muling nasaksihan ni Julius Novachrono ang lahat ng pangyayari. Makalipas ang ilang araw ay ipinaalam ni William sa grupo na ginawaran sila ng bituin ng pagkilala ng hari ng Salamanca dahil napatunayan na ang pamilya ni Salem ay sangkot sa katiwalian, samantala sa himpilan ng itim na toro ay masiglang nagtatalo ang grupo tungkol sa kung ano ang dapat ipangalan sa ibon na laging kasama ni Asta.
Iminungkahi ni Locke ang pangalang Nero na tila labis na ikinatuwa ng ibon, biglang pumasok si Yami upang ipahayag na natuklasan ang isang bagong dungsyon malapit sa kaharian ng Diamante, isang teritoryong may alitan sa kaharian ng Clover. Sa ikinagulat ng lahat ay inamin ni Yami na personal na hiniling ng hari ng Salamangka na isama si Asta sa misyon ng paggalugad na labis namang ikinatuwa ng binata. Itinalaga ni Yami si Locke bilang pinuno ng misyon at isinama sina Noelle at Asta bilang mga kalahok, ngunit ipinaalala niyang kailangan pa nilang hasain ang kanilang mga kakayahan. Dinala sila ni Finral sa lugar gamit ang kanyang mahikang espasyo, at dahan-dahan silang naglakbay sa loob ng dungsyon. Sa katalinuhan ni Locke ay natagpuan nila ang lihim na pasukan, labis na nasabik sina Noelle at Locke nang maramdaman nila ang matinding daloy ng mahikang enerhiya sa paligid habang nalungkot naman si Asta dahil bilang walang mahika ay hindi niya ito maramdaman. Hindi sinasadyang napagana ni Asta ang isang bitag na naglagay sa panganib kay Noelle, ngunit agad niyang nawasak ang bawat bitag na humanga kay Locke. Napansin ni Locke na may ibang presensya sa paligid kaya iniwan niya ang dalawa upang siyasatin habang inutusan silang ipagpatuloy ang paggalugad. Ilang sandali pa matapos siyang umalis ay hindi sinasadyang nahulog si Noelle sa isa sa mga bitag kaya mabilis siyang sinundan ni Asta upang iligtas ito, ngunit pareho silang napunta sa isang napakapanganib na kalagayan. Sa kabutihang palad ay dumating si Yuno sa tamang oras at matapang silang iniligtas. Nagkita muli sina Asta at Noelle kasama ang grupo ni Yuno at sa pagkagulat ni Asta ay nalaman niyang magpinsan pala sina Noelle at Mimosa. Bahagyang nasaktan ang pagmamataas ni Klaus nang ipahayag ni Asta na mauuna ang itim na toro sa pagtapos ng dungyon bago ang ginintuang bukang liwayway kaya inutusan niya sina Yuno at Mimosa na patunayan ang kalamangan ng kanilang grupo. Malinaw na kulang sina Asta at Noelle sa kakayahang tulad ni Mimosa sa pagtukoy ng tamang daan sa loob ng dungsyon, ngunit matagumpay silang ginabayan ni Nero. Samantala natalo ni Locke ang lahat ng kasapi ng kaharian ng Diamante, hanggang sa makaharap niya si Lotus ng kalaliman ang pinuno ng kanilang grupo na taglay ang napakalakas na kapangyarihan, labis na nasabik si Locke sa hamon, ngunit makalipas ang maikling labanan ay napansin niyang hindi na normal ang galaw ng kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Lotus na nababalutan ng paralisadong mahika ang buong paligid na hindi kayang matukoy. Samantala ay biglang inatake ng marahas ang grupo ng ginintuang bukang liwayway na nagresulta sa pagkasugat ng malubha ni Mimosa. Ipinakita sa pagbabalik-tanaw ang kabataan ni Locke kung saan ang kanyang kakaibang ugali ay nagdulot ng maraming problema maging sa kanyang ina na madalas siyang parusahan dahil sa pagiging iba, ngunit nang matuklasan nitong likas ang kakayahan ni Locke sa mahika, ay bigla itong nagbago at pinuri siya kaya nasanay si Locke na lumaban upang makaramdam ng pagpapahalaga. Sa kasalukuyan ay buong bangis siyang umatake kay Lotus sa kabila ng mga sugat, ngunit dahil sa labis na pagod at pagkaubos ng enerhiya ay sinamantala ito ni Lotus at ginamit ang mahika ng pagkaparalisa upang siya ay tuluyang mapigilan. Samantala mabilis na ginamit ni Mimosa ang kanyang mahika upang pagalingin ang matinding sugat na natamo niya mula kay Mars ang misteryosong salamangkero na bigla siyang inatake. Humingi ng tawad si Mimosa sa kanyang mga kasamahan dahil agad siyang natalo sa laban gayong siya lamang ang may kakayahang gumamit ng mahikang pagpapagaling. Ngunit hindi siya pinagalitan ni Klaus dahil alam nitong lahat ay bahagi ng maingat na plano ni Mars. At para bang hindi pa sapat ay patuloy na itinatama ni Mars ang kanyang mga atake kay Mimosa kaya mabilis na sumugod si Klaus upang protektahan siya. Inutusan niya si Yuno na manatili sa kanyang posisyon dahil inuuna niya ang tagumpay ng misyon kaysa sa sariling buhay. Tumanggi si Yuno na sumunod dahil sa labis na panganib na hatid ni Mars kina Klaus at Mimosa. Sa kabilang banda ay ganoon din ang nangyari kina Locke at Lotus dahil tumanggi rin si Asta na tapusin ang misyon nang wala si Locke. Labis ang lakas ni Lotus at madali niyang napasuko si Locke kaya sumugod sina Asta at Noelle upang tulungan siya. Tumanggi si Locke sa tulong dahil sa mga sugat ng kanyang nakaraan at naniniwala siyang walang tatanggap sa kanya kung hindi niya maipapakita ang kanyang lakas. Dahil dito ay patuloy siyang nakipaglaban ng buong tapang kay Lotus at sa kabila ng mga babala ni Asta ay lalo lamang niyang pinahamak ang sarili. Sa kabutihang palad ay hindi pinakinggan ni Asta ang kanyang pakiusap at matapang siyang nakialam sa laban. Nakita ito ni Locke at doon niya napagtanto na tunay na nagmamalasakit sa kanya ang kanyang mga kasamahan, kahit ano pa ang kalabasan ng kanyang mga laban. Nagkaisa silang umatake kay Lotus at sa pamamagitan ng matalinong estratehiya ay nagawa nilang mapigilan ito. Dahil mahirap hulaan ang kakaibang mahika ni Lotus ay nagamit ni Asta ang kanyang espada upang tamaan siya at tuluyang mapahinto. Labis na natakot si Lotus sa kapangyarihang ipinamalas ni Asta kaya mabilis siyang tumakas at kinilala si Asta bilang isang napakapanganib na kalaban. Agad namang hinabol siya ni Locke subalit nakatakas din ito, samantala ay ipinahayag na si Mars. Ang kabataang kalaban ni Klaus at ng kanyang grupo ay isang malupit na eksperimento ng kaharian ng Diamante na dahilan ng kanyang malamig at kalkuladong pagkatao.
Ginamit ni Mars ang nakapangingilabot niyang kapangyarihan upang tuluyang mapanaig ang grupo, ngunit dumating si Asta sa tamang oras upang iligtas sila. Labis na namangha ang lahat sa kakayahan ni Asta maliban kay Yuno na lubos ng kilala ang katangian ng kanyang kaibigan. Gayunpaman ay hindi nasayang ni Mars ang oras at sinamantala ang mga kahinaan ni Asta upang umatake, subalit walang anumang hampas ang kayang bumali sa diwa ni Asta, at sa ikinagulat ng lahat ay natalo ni Asta si Mars sa isang napakaepikong paraan. Labis na naantig si Yuno sa nasaksihan at naalala niya kung paano noon pa man ay ganito na si Asta sa kanilang pagkabata. Sinamantala ni Klaus ang pagkakataon at ginamit ang kanyang mahika upang selyuhan si Mars at alisin ang grimoire nito upang maiwasan ang anumang panganib. Pagkatapos nito ay nagtungo ang dalawang grupo patungo sa silid ng pasukan ng Dungsyon. Saglit na tinalikuran ni Klaus ang kanyang pagmamataas at inamin na napakalaking ambag ng itim na toro sa kanilang tagumpay, kaya pumasok silang sabay sa silid ng Dungsyon. Ginamit ni Asta ang kanyang espada upang wasakin ang pintuan at gaya ng inaasahan ay napuno ang silid ng mga kayamanan at yaman na walang katumbas. Natagpuan ni Yuno ang isang kakaibang kasulatan na kaagad niyang binuksan dahil kapansin-pansin ito, ngunit nang buksan niya ay naglaho ang lahat ng mga titik sa pergamino, biglang lumipad mula sa mga kamay ni Klaus ang grimoire ni Mars na nagdulot ng alarma sa lahat. Muling lumitaw si Mars at mabilis na pinabagsak si Klaus. Ginamit niya ang mahika ng apoy upang pagalingin ang sarili kahit ang kanyang likas na katangian ay yelo. Marahas niyang inatake si Noelle at agad itong nawalan ng malay na labis na ikinagalit ni Asta. Subalit pinaghandaan na ni Mars ang lahat at may plano upang labanan si Asta. Mabilis na gumamit si Mimosa ng mahika upang pagalingin ang mga sugat ni Noelle na halos hindi na makagalaw. Nadismaya si Asta dahil hindi niya kayang talunin si Mars gamit ang parehong paraan, ngunit ginabayan siya ni Nero patungo sa isang bagong espada. Sa kabutihang palad ay dumating siya sa tamang sandali at nagawang sugatan si Mars, subalit napansin niyang agad itong gumaling. Sa gitna ng hirap ay ginamit ni Noelle ang kanyang natitirang lakas upang basbasan ang espada ni Asta. Dahil dito ay nakalikha si Asta ng isang napakalakas na pag-atake na tumulak sa lahat. Nang naroon, gayunman ay tinamaan siya ng isang nakamamatay na hampas sa tiyan. Buong konsentrasyon niyang iniiwasan ang sunod-sunod na atake ni Mars upang mabigyan ng pagkakataon sina Noelle at Mimosa na makatakas. Sa tulong ni Leopold ay nagtangkang bumalik sina Noelle upang tumulong kay Asta, ngunit tumawag si Mars ng isang nilalang upang pigilan ang 3-laban-1. Dahilan upang maging labis na mahirap ang sitwasyon ni Asta dahil napakalawak ng saklaw ng mga atake ng nilalang na iyon. Nagsimulang mainis si Asta, ngunit isang napakalakas na pag-atake ang biglang nagwasak sa nilalang ni Mars. Sa mismong sandaling iyon ay dumating si Fuegoleon sa isang napakaepikong pagpasok na labis na ikinagulat ng lahat. Labis namang pinanghinaan ng loob si Asta dahil hindi siya makapaniwalang ganoon kalaki ang agwat ng kanilang mga kapangyarihan. Sa pagitan nilang dalawa, sa ikinagulat ng lahat ay humingi ng tawad si Fuegoleon kay Asta dahil hindi niya ito pinili noong pagsusulit at binati si Yami dahil sa kanyang katalinuhan. Bago pa man magsimula ang laban ay sinabi ni Fuegoleon kay Asta na kung nais niyang maging hari ng Salamangka balang araw ay kailangan muna niyang higitan siya. Kinilala niya ang binata bilang isang karapat-dapat na karibal. Pagkatapos nito ay sinimulan niyang tanungin si Raids at nalaman niyang isa pala itong pinatalsik na salamangkero ng kaharian na nakapasa sa pagsusulit 6 na taon na ang nakalipas. Sumali si Raids sa orden ng Lilang Orca, ngunit pinaalis dahil sa kakaibang likas na mahika nito. Nang marinig ni Fuegoleon ang kanyang kwento ay labis siyang nabigla dahil hindi siya makapaniwala na pinalayas nila si Raids sa kabila ng pambihirang talento nito. Gayunpaman alam niyang hindi kailanman mapapatawad ang mga kasalanan ni Raids, kaya hindi siya nag-atubiling umatake, natural na hindi agad. Sumuko si Raids at tinawag ang kanyang pinakamakapangyarihang nilalang na kayang lumikha ng napakalaking mahiwagang harang upang harangin at ibalik ang mga atake. Bagaman tila perpekto ang estratehiya ni Raids, ay nagawa pa ring masira ni Fuegoleon ang kanyang mahiwagang hadlang habang umaatake dahil natukoy niya ang kahinaan nito. Gaya ng inaasahan ay binigyan niya si Raids ng aral sa buhay na ang mga tunay na malalakas ay nararapat na nagpoprotekta sa mahihina at hindi umaapi sa kanila. Pinagsama ni Leopold at Noelle ang kanilang mga mahika upang tapusin ang huling nilalang ni Raids, kaya nawalan siya ng malay, dinakip siya ni Fuegoleon at kinuha ang kanyang grimoire. Sinimulan niya ang pagtatanong dahil imposible para kay Raids na makapasok sa kabisera ng walang tulong. Ilang minuto lamang ang lumipas ay napatunayan ang kanyang hinala nang biglang nahulog sa isang mahiwagang bitag ang iba't ibang kasapi ng mga orden. Sa tulong ng kanyang grimoire ay nagawang iwasan ni Yuno ang mahika ng espasyo, ngunit ang lahat ng kanyang kasamahan ay agad na nailipat sa ibang lugar. Pagkatapos nito ay lumitaw ang isang salamangkera at nagsimulang tuksuhin ang mga kabalyero dahil nadali nila sa kanyang bitag.
Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad na nagpakawala ng mga sumpa na sumisipsip ng lakas buhay ng mga mamamayan. Nang makita ito ay mabilis na umatake si Yuno sa kabila ng malaking agwat ng kanilang kapangyarihan. Sa parehong sandali ay isiniwalat ni Raids na ang tunay na target ng kanilang pagsalakay ay si Fuego Leon na biglang nailipat sa pamamagitan ng mahiwagang espasyo sa harap ni Asta, Noel at Leopold. Sinimulang pahirapan ng salamangkera si Yuno sa pisikal at mental na paraan na halos ikasira ng kanyang pandama, ngunit lalo lamang nitong pinatindi ang kanyang diwa, kaya nagsimulang mangalap si Yuno ng napakalakas na enerhiyang mahika at ginamit ang kapangyarihan din relay upang magpalabas ng isang nakapangingilabot na orasyon laban sa salamangkera na hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Habang nangyayari ito ay walang pakundangang kumakain si Charmy ng lahat ng pagkain sa palasyo. Subalit biglang napatigil ang kanyang piging dahil sa kaguluhan kaya labis siyang nagalit. Agad siyang tumawag ng mahiwagang tupa at sinimulang higupin ang lahat ng mahika ng salamangkera. Pagkatapos nito ay ibinagsak niya ang isang matinding hampas na nagpabagsak dito at nag-iwan sa mga kusinero ng palasyo na nakatulala. Nawalan ng malay ang salamangkera at ibinalik ang lahat ng lakas buhay na sinipsip niya kaya muling naging malusog at bata ang mga mamamayan. Pumasok si Yuno sa palasyo upang malaman kung sino ang nakapagpabagsak sa salamangkera at doon ay nakita niya si Charmy na labis na namula sa hiya nang iligtas ni Yuno ang isdang kinakain niya. Pagkaraan nito ay nawalan ng malay si Yuno dahil sa labis na pagod mula sa labanan. Sa kabilang dako ay naranasan ni Asta ang isa sa pinakamatindi at pinakanakakainis na sandali ng kanyang buhay sa gitna ng labanan dahil hindi niya maunawaan ang plano ni Raids. Gayunman ay napatunayan niyang tumatak sa kanya ang mga aral ni Fuego Leon dahil huminto siya upang mag-isip imbes na kumilos ng padalos-dalos. Sa ganitong paraan ay natuklasan niya ang pinagtataguan ni Valtos ang salamangkero na gumagamit ng mahika ng espasyo. Kaagad pagkatapos nito ay ibinalik ni Valtos si Fuego Leon sa lugar at nang makita siya ng mga kabataan ay napatigil sila dahil labis siyang sugatan at nawalan ng malay mula sa labis na pagdurugo. Mabilis na napansin ni Noel na buhay pa si Fuego Leon dahil buo pa ang kanyang grimoire kaya ginamit niya ang sariling damit upang pigilan ang pagdurugo. Sinimulan ni Valtos ang pagbigkas ng isang orasyon upang alisin si Raids sa labanan, ngunit napigilan ito ni Asta gamit ang kanyang mga espada laban sa mahika. Galit na inatake ni Asta si Raids ng buong puwersa upang ipatikim sa kanya ang sarili niyang kalupitan. Sa tulong ni Leopold ay nagawa nilang mapalibutan si Raides subalit biglang napuno ng kakaibang enerhiya ang buong paligid. Isang malakas na alon ng mahiwagang enerhiya ang biglang sumiklab at lumitaw ang isang pangkat ng mga misteryosong salamangkero. Malinaw na ipinapakita ng kanilang pagdating na ang pagsalakay ay bahagi ng mas malaking plano ng isang organisasyon. Nang makita ito ay labis na na-excite si Asta at agad niyang tinahi ang mga sugat na iniwan sa kanya ni Raids. Determinado siyang patunayan na hindi siya kailanman matatakot sa pakikipaglaban. Nagsimulang mangutya ang mga salamangkero at sabay-sabay na nagpalabas ng mga orasyon laban sa kanya, subalit sa halip na bumagsak ay nagawa ni Asta na wasakin ang bawat sumpang ibinato sa kanya. Labis na naantig si Leopold sa kanyang nasaksihan at sumama siya sa labanan sa kabila ng malaking kakulangan nila sa bilang. Pinamangha nila ang lahat sa kanilang pambihirang tapang at kakayahan. Gayunman ay unti-unti silang napalibutan dahil sa dami ng kalaban. Sa kabutihang palad ay nakalikha si Noel ng isang napakalakas na mahiwagang harang upang protektahan sila mula sa walang tigil na pag-atake, subalit isa sa mga salamangkero ang marahang sumisipsip ng enerhiya mula sa orasyon ni Noel at nagawang lumikha ng puwang sa loob ng harang. Sinamantala ng mga kalaban ang pagkakataon at muling nagpalabas ng napakalakas na mga atake. Tinanggap ni Asta at Leopold ang lahat ng pinsala at nawalan ng malay. Sa mismong sandaling susugurin si Noel ay dumating ang mga kabalyero ng kaharian at sinalag ang mga atake. Labis na nagulat si Valtos sa kanilang muling paglitaw kaya ipinaliwanag na nagsanib puwersa ang mga orden upang makarating agad sa kabisera. Mabilis na kumilos si Mimosa upang panatilihing buhay si Fuego Leon na patuloy na dumudugo. Sinubukan ng mga salamangkero na tumakas ngunit agad na ginamit ni Nozel ang isang makapangyarihang orasyon upang pigilan sila. Gayunpaman ay gumamit ang grupo ng kakaibang kasangkapang mahika na sumisipsip sa mahika ni Nozel kaya napigilan ang kanyang atake. Pagkatapos nito ay dinakip nila si Asta at ginamit ang mahika ng espasyo upang makatakas. Habang naglalaho sila ay nabunyag na ang grupo ay tinatawag na mata ng puting salamangkero at layunin nilang wasakin ang kaharian ng Clover. Kaagad na inorganisa ni Nozel at ng mga kapitan ang mga depensa ng kaharian, ngunit labis itong ikinagalit ni Noelle dahil nais niyang agad na sagipin si Asta. Ipinaliwanag ni Nozel na wala sa mga kabalyero ang nasa kondisyong makapagsagawa ng misyon ng pagsagip at idinagdag pa na pinutol ng mga kalaban
ang lahat ng linya ng komunikasyon kaya walang dumating na mga karagdagang puwersa. Samantala ay nagtatalo ang mga kasapi ng mata ng puting salamangkero sa kinalabasan ng kanilang operasyon dahil nagkamali sila ng maraming beses. Sa katunayan ay wala silang utos na dakpin si Asta, ngunit hindi nila napigilan ang sarili dahil gusto nilang siyasatin ang kakaibang kakayahan nitong makasira ng mga orasyon. Nang makarating sila sa kanilang taguan ay labis silang nabigla ng matagpuan si Julius Novachrono mismo, ang hari ng Salamangka, na nagbigay sa kanila ng matinding takot dahil sa hindi masukat na antas ng kanyang kapangyarihan. Matapos niyang iwasan ng perpekto ang lahat ng kanilang atake, ay ginamit ni Julius ang kanyang kakaibang mahika upang ikulong silang lahat. Pagkatapos nito ay pinalaya niya si Asta at sinimulang tanungin ang mga salamangkero. Ngunit biglang lumitaw ang pinuno ng organisasyon na binalot ng matinding liwanag at niligtas ang kanyang mga tauhan sa isang kisap mata. Gayunpaman ay nagawa ni Julius na hawakan ang isa sa kanila bilang bihag bago sila tuluyang makatakas. Dinala niya si Asta pabalik sa kabisera at labis na ikinagulat ng mga kabalyero ang kanilang biglaang pagdating. Halos sabay-sabay na tumakbo sina Klaus, Mimosa at Noel upang yakapin si Asta bago pa man marinig ang ulat ni Julius. Nang makita ni Julius ang kalagayan ni Fuegoleon, ay nagsimula siyang mag-isip at pinaghihinala ang kinuha ng grupo ang palawit ni Fuegoleon upang gamitin ang mahiwagang bakas na nakita niya sa kanilang taguan, subalit hindi niya ibinahagi ang kanyang hinuha dahil labis itong sensitibo at ayaw niyang magmadali. Sa kabila ng mga sugat ay lumabas si Leopold mula sa pagamutan upang salubungin si Asta, at sa harap ng lahat ay nilagyan niya ng parehong marka ang kanyang noo katulad ng kay Fuegoleon bilang pangako dahil nangangarap din siyang maging hari ng Salamangka balang araw. Makalipas ang ilang araw ay ibinunyag na hindi ipinabatid ni Julius sa mga mamamayan ang totoong pangyayari upang maiwasan ang takot dahil pinaghihinalaan niyang may taksil sa loob ng kaharian. Patuloy niyang iniimbestigahan ang mga bihag ngunit wala siyang nakuhang impormasyon dahil labis ang katapatan ng mga ito sa kanilang pinuno. Ipinag-utos pa ni Julius sa mga salamangkero ng hari na gumamit ng mahika upang makuha ang katotohanan subalit nabigo pa rin siya. Sa katunayan ay napag-alaman niyang sinanay ang mga ito nang may tanging layuning maging lubos na tapat at handang mamatay alang-alang sa kanilang leader. Bago tuluyang umatras ang mga kalaban mula sa kabisera, napagtanto ni Asta na naroon na pala si Charmy mula pa sa simula ng labanan at nalaman niyang napakalaki ng naging ambag nito sa pagkatalo ng salamangkera. Pagbalik sa himpilan ng itim na toro ay isinalaysay ni Asta sa kanyang mga kasamahan ang lahat ng nangyari sa kabisera at ipinagyabang din niya ang kanyang bagong ranggo dahil naitaas siya bunsod ng kanyang katapangan sa panahon ng pagsalakay. Sa ikinagulat ng lahat ay naitaas din ang ranggo ni Charmy dahil siya ang nagbigay ng huling hampas sa salamangkera. Sa kabutihang palad ay pinayuhan siya ni Yami na magpahinga ng kaunti dahil mula nang sumali siya sa orden ay hindi pa siya nagkaroon ng kahit isang araw na bakasyon. Upang samantalahin ang pagkakataon ay nag-organisa si Finral ng isang group date kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi alam ni Finral na palihim siyang sinusundan ni Noel na nagtatago ng maingat. Dumating ang mga binata sa restaurant at nakilala ang mga dalaga na sabik makipagkita sa mga salamangkero. Gayunman ay labis silang nadismaya nang matuklasang ang mga kaharap nila ay mula sa itim na toro. Malinaw na ipinakita nito ang masamang reputasyon ng orden dahil sa kawalan ng asal ng mga kasapi. Sinikap ni Finral na panatilihing maayos ang lahat dahil likas siyang maramdamin, ngunit nasayang lamang ang kanyang pagsisikap sapagkat walang interes sa pag-ibig sina Locke at Asta, at kumilos pa na para bang ngayon lang sila nakakita ng babae. Hindi alam ng mga binata na malapitan silang pinapanood ni Noel na nagbalak kayo bilang isang waitress upang hindi mapansin. Mabilis ding nawala ang kanyang selos nang makita niyang palpak ang lahat ng naganap sa date. Subalit biglang nagbago ang sitwasyon nang mapahanga ni Locke ang isa sa mga waitress dahil sa kapwa nila pagkahilig sa mahika at labanan. Pareho silang tila baliw sa pagsasanay kaya agad silang umalis upang mag-ensayo. Samantala ay nagtagumpay si Finral na mapalapit sa isa sa mga dalaga at nakapag-usap silang dalawa ng pribado. Nang makita ito ay labis na kinabahan si Asta dahil hindi siya handa sa ganitong sitwasyon. Sa kabutihang palad ay napansin ng dalaga ang kanyang kaba at sinabi rito na hindi niya kailangang ituloy ang date dahil wala rin naman siyang interes na makipagkilala. Isiniwalat ng dalaga na tinanggap lamang niya ang paanyaya dahil lagi siyang nagsusumikap upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga kapatid. Agad nakarelate si Asta sa kanyang kwento dahil alam niya kung ano ang pakiramdam na magpasa ng ganoong responsibilidad. Ibinahagi rin ni Asta ang kanyang sariling kwento na labis na ikinagulat ng dalaga dahil hindi niya inasahang ang isang salamangkero ay namuhay bilang isang karaniwang tao sa napakahabang panahon. Galit na pinanood ni Noelle ang lahat mula sa anino hanggang sa biglang dumating ang isang lalaking labis na bastos at pinagtawanan si Asta. Iniisip nitong ang dalaga ay pumunta lamang doon upang makahanap ng salamangkero na mapapangasawa.
Labis na nagalit si Asta nang makita ang lungkot sa mukha ng dalaga, kaya agad niyang sinuntok ang lalaki, at pinahiya ito sa harap ng buong restauran. Habang nakikilala pa niya si Asta ay nagsimulang maakit ang dalaga sa kanya, ngunit mabilis din niyang naunawaan na hindi ito interesado, dahil malinaw na ang puso ni Asta ay nakalaan na para sa iba. Mula sa dilim ay pinapanood silang lahat ni Noel, at halos himatayin siya nang marinig niyang may minamahal na pala. Si Asta, sa kabilang banda ay tuluyang pumalpak ang plano ni Finral at nauwi sa walaang date. Paglipas ng mga araw ay bumalik sa normal ang lahat sa himpilan ng itim na toro habang ginugugol ni Asta ang kanyang bakasyon sa matinding pagsasanay gaya ng nakasanayan niya. Sa katunayan ay hindi siya nagbago kahit kaunti at nananatiling pareho ang kanyang mga pangarap na maging hari ng Salamangka upang balang araw ay mapangasawa si Sister Lily, gayunman ay nagbunga na ang kanyang mga pagsisikap. Dahil tuluyang nagbago ang buhay ng kanyang pamilya na matagal na niyang pinapangarap, ang mga kasapi ng simbahan ay namumuhay na ngayon ng maginhawa salamat sa perang palagi nilang ipinapadala ni Yuno at Asta. Bago tanggapin ng pari ang mga sako ng salapi ay binabasa muna ni Lily ang mga liham sa harap ng lahat at tulad ng dati ay halos mawalan ng malay ang pari sa labis na pag-iyak. Labis silang namangha nang malaman na naitaas ang ranggo ng dalawang binata kahit 2 buwan pa lamang. Mula nang sila ay maging mga salamangkero, sa katunayan ay kapwa naging huwaran sina Asta at Yuno sa mga bata ng simbahan at sa buong nayon ng Hage. Samantala ay nalaman din ni Klaus ang tungkol sa promosyon ni Yuno na naitaas bilang pinakamataas na antas ng karaniwang salamangkero. Labis siyang natuwa ngunit sinubukan niyang itago ito dahil siya pa rin ang nakatataas. Bilang pagbati ay iniabot niya kay Yuno ang isang supot ng gintong barya at agad umalis ngunit alam ni Yuno at Mimosa. Totoo niyang nararamdaman, samantala ay tinipon ni Yami ang lahat ng kasapi ng itim na toro upang hatiin ang kinita ng grupo para sa buwan na yon, at kung hindi pa yon sapat na magandang balita. Ipinahayag ni Yami na wala nang natitirang misyon o gawain kaya tuluyang nag-relax ang buong grupo at nagpatuloy sa kani-kanilang paboritong libangan. Gayunman ay walang maisip na kawili-wiling gawin si Noel kaya nagsimula siyang manmanan muli si Asta. Natuklasan ng dalaga na nais ni Asta na bumisita sa parehong rehiyon na pinuntahan nila dati ni Locke at Finral noong kanilang group date kaya unti-unting lumaki ang kanyang selos. Inalok ni Magna si Asta na isakay sa kanyang mahiwagang motorsiklo at masayang pumayag ang binata kaya agad silang umalis. Hindi alam ni Asta na si Gauche, isa pang kakaibang kasapi ng itim na toro, ay nagtungo rin sa parehong rehiyon upang bisitahin ang kanyang pinakamamahal na kapatid na si Marie. Halos himatayin si Gauche nang madatnan niya si Asta na nauna pa sa simbahan at higit pang nag-apoy ang kanyang galit nang makita niyang masayang naglalaro si Marie kasama si Asta. Sa tindi ng panibugho ay agad siyang umatake ng marahas kay Asta. Subalit walang salamangkero ang kayang manakit kay Asta gamit lamang ang mga suntok dahil sa tibay ng kanyang katawan bunga ng matinding pagsasanay, kaya't ginamit ni Gauche ang kanyang mahika at nagpalabas ng mga salamin upang atakihin siya. Pinigilan siya ni Marie at sinabing gusto niyang pakasalan si Asta balang araw. Halos mawalan ng katinuan si Gauche sa narinig. Ipinaliwanag ni Asta na pumunta lamang siya sa rehiyon upang bisitahin si Rebecca ang dalagang nakilala niya ilang araw na. Nakalipas, ginugol niya ang gabi sa bahay ni Rebecca at masayang nakipaglaro sa mga kapatid nito na labis na humahanga sa kanya bilang huwaran. Naghanda si Rebecca ng masarap na hapunan na lubos na pinuri ni Asta. Bagay na lalo namang ikinainis ni Noel na nagbalak kayo upang hindi makilala. Hinarana ng mga bata si Rebecca at hiniling na pakasalan niya si Asta kaya labis itong namula sa hiya. Habang lumalalim ang gabi ay napansin ni Noel na unti-unting bumababa ang temperatura hanggang sa tuluyang magyelo ang buong bayan. Napag-alaman nilang may salamangkero sa likod ng lahat ng ito. Ginamit ng salamangkero ang mahika upang hipnotisin ang lahat ng bata sa nayon. Pumasok si Gauche sa silid ni Asta sa gitna ng gabi at muling sinubukang atakihin siya. Ngunit agad itong naputol nang mapansin ni Asta na may kakaibang nangyayari. Ilang sandali pa ay tumakbo si Rebecca at isiniwalat na naglaho ang kanyang mga kapatid. Nagtakbuhan ang mga matatanda upang hanapin ang mga bata, halos sabay nitong ipinakita ang tunay na pagkakakilanlan ng salamangkero sa likod ng lahat. Biglang lumitaw si Noel at dahil sa kanyang presensya ay nagduda ang lahat kaya gumawa siya ng dahilan upang hindi mabisto. Sa kabila ng tensyon sa bayan ay nagkaroon pa ng eksenang puno ng selos sina Noel at Rebecca sa harap ni Asta na walang kamalay-malay sa nangyayari. Dumating ang madre na nangangalaga sa mga batang ulila sa simbahan at ibinunyag ang malungkot na katotohanan na ang nyebe ay may halong mahika. Labis na nagalit si Gauche nang makita ang matanda dahil inisip niyang siya ang may kasalanan sa pagkawala ni Marie. Ipinaliwanag ng madre na hindi niya kayang protektahan si Marie lamang dahil pantay-pantay ang halaga ng lahat ng mga bata. Upang hindi na lumala ang pagtatalo ay agad na magitan si Asta at pinakalma si Gauche.
Nagpasya ang grupo na umalis kaagad upang simulan ang misyon ng pagsagip, at kahit gustong sumama ni Noel, ay pinakiusapan siya ng madre na manatili sa bayan. Upang protektahan ang mga mamamayan sakaling may mangyaring masama, samantala ay ipinakita na nananatili pa ring hawak ng salamangkero ang mga bata sa ilalim ng kanyang mahika, at walang magawa ang mga ito. Gayunpaman ay nakawala si Marie sa sumpa dahil sa mahiwagang salaming ibinigay sa kanya ni Gauche. Sinubukan niyang itago ito ngunit agad siyang natuklasan dahil sa malakas niyang enerhiyang mahika na hindi pangkaraniwan para sa batang kasing edad niya, nadiskubre ni Neige ang salamangkerong. Humipnotisa sa mga bata na gising na si Marie, kaya agad siyang sumugod upang harapin ito. Doon ay ipinakita na si Baro, ang kasamang masama ni Neige, ang totoong utak sa lahat. Siya ang nagplano mula sa anino upang makuha at ipagbili ang enerhiyang mahika ng mga bata. Nang makita niya si Marie ay labis siyang natuwa dahil sa tindi ng kapangyarihang taglay ng bata, ngunit agad niyang itinaboy si Marco na kapatid ni Rebecca dahil halos wala itong mahika, inihanda ni Baro ang huling yugto ng ritual. Habang sa kabilang dako ay sinubukang humingi ng tulong si Noel sa kabisera, ngunit naging magulo ang komunikasyon dahil kay Sek na hindi agad naunawaan ang kabigatan ng sitwasyon hanggang sa ipinaliwanag ito ni Noel ng detalyado. Sa tulong ng mga palatandaan ni Gauche ay narating ng grupo ang lugar kung saan nagtatago ang mga kalaban. Ngunit laking gulat ni Asta nang makita si Marco sa lubhang mapanganib na kalagayan kaya agad siyang bumaba upang tumulong at simulan ang pagligtas. Tinulungan ng matandang babae si Asta dahil labis siyang nag-aalala sa kalagayan ni Marco. Nakita niyang nababalot ito ng isang napakalakas na sumpa at natakot dahil hindi niya ito kayang alisin. Labis siyang namangha nang magawang sirain ni Asta ang orasyon gamit ang kanyang espada. Unti-unting nakarecover si Marco salamat sa orasyong pagpapagaling. Hiniling ni Asta sa bata na manatili muna roon dahil kailangan nilang sumali sa labanan. Bago umalis ay ibinigay niya kay Marco ang kanyang kapa. Upang palakasin ang loob nito, samantala ay sinimulang kunin ni Neige at Baro ang enerhiyang mahika ni Marie dahil alam nilang malaki ang kikitain nila mula rito. Dumating si Gauche sa tamang oras at agad nagpakawala ng sunod-sunod na mababangis na atake na labis na kinatakutan ng magkapatid. Napansin ni Neige na si Gauche ay kasapi ng isa sa mga orden ng salamangkero kaya naging balisa siya sa labanan. Gayunman ay walang hirap na naiwasan ni Gauche ang mga atake ni Neige. Kinuha ni Baro si Marie bilang bihag upang itulak sa sulok si Gauche, ngunit dumating si Asta sa tamang sandali at winasak ang plano ni Baro kaya agad na tumakbo si Marie patungo sa bisig ng kanyang kuya upang magpakupkop. Dumating din ang matandang babae at labis na nabigla sa nakita, galit na galit si Asta nang marinig niyang si Baro at Neige pala ang nagnakaw ng mahika ng mga bata. Ginamit ni Baro ang isang panukat ng enerhiyang mahika at nang matuklasang wala ni katiting na mahika si Asta ay pinagtawanan niya. Ito, gaya ng nakasanayan sa buong kwento ay muling pinahiya ni Asta ang nanghamak sa kanya, samantala ay dumating si Sek sa himpilan ng itim na toro upang ipaalam kay Yami ang sitwasyong ibinahagi sa kanya ni Noel. Ngunit natagpuan niyang nagkalat at magulo ang buong lugar, lalong nabahala si Sek nang biglang sumulpot si Gordon mula sa dilim at muntik na siyang atakihin sa takot. Dumating si Yami at agad sinamantala ni Sek ang pagkakataon upang ipaalam ang tungkol sa panganib na kinasasangkutan ni Asta at ng kanyang grupo, ngunit hindi siya pinakinggan ni Yami dahil inakala nitong nangungulekta lamang siya ng utang. Labis na nagsisi si Sek na tinanggap ang pakiusap ni Noel. Sa labanan ay mabilis na natalo ni Gauche si Neige gamit ang isang atake na labis na ikinagulat ni Teresa dahil alam niyang napakalakas ni Neige upang makalikha ng ganitong malawak na nyebeng bagyo sa bayan. Bagaman hindi siya simpatya kay Gauche ay napilitan siyang kilalanin ang lakas nito. Nakita ni Baro na wala ng pag-asang manalo, kaya nagplano siyang makakuha man lang ng bahagi ng mahika ng mga bata, subalit mabilis siyang nilapitan ni Asta at hinarap ng buong tapang. Sinubukan ni Baro na makipagnegosasyon, ngunit labis na kinamuhian siya ng lahat, kaya hindi na siya pinakinggan ni Teresa at ginapos agad ng mga tanikala ng apoy na mahika. Naniwala silang ligtas na ang lahat kaya nagtuon sila ng pansin sa pagpapalaya sa mga bata mula sa sumpa ni Neige, ngunit sinamantala ni Baro ang kanilang pagiging kampante at tumawag ng isang nilalang mula sa putik habang ginagamit ang isang kakaibang mahiwagang kasangkapan upang makipag-ugnayan sa ibang kasamahan. Habang tinutulungan ng grupo ang mga bata ay nagkaroon ng mas malalim na pag-uusap sina Asta at Teresa tungkol kay Sister Lily. Inamin ng matanda na matagal na niyang kilala si Asta dahil madalas siyang ikwento ni Lily. Sa pagbabalik tanaw ay ipinakita na matagal nang magkakilala sina Lily at Teresa noong pareho pa silang nasa paaralan ng mga madre. Lubos na humanga si Teresa kay Lily dahil sa labis nitong pagsisikap na maging mabuting huwaran para sa kanyang mga kaklase. Tuluyang nawala ang pagdududa ni Teresa nang marinig niya mula kay Lily ang kwento ni Asta, ang batang walang mahika ngunit walang sawang nagsasanay araw at gabi upang maging hari ng Salamangka. Labis na natuwa si Asta nang malaman niyang hinahangaan siya ni Lily,
Ngunit biglang naputol ang emosyonal na sandali nang biglang dumating si Sally, ang baliw na salamangkera mula sa organisasyong Mata ng Puting Salamangkero. Samantala, ay naiparating din sa wakas ni Sek ang mensahe kay Yami at sa mga kasamahan nito, ngunit walang sinuman ang nagbigay ng labis na pansin. Agad na umatake si Sally kaya't mabilis na bumuo ng plano sina Asta at Gauche upang pigilan siya. Sa kasamaang palad ay napakalakas at matalino ng babae at nagawang basagin ang kanilang mga estratehiya. Lalo pa siyang nasabi kay Asta dahil siya lamang sa buong mundo ang kayang magsira ng mahika gamit ang kanyang espada. Sa sandaling iyon ay sumabak sa laban si Teresa sa isang napaka-epikong paraan at labis na namangha si Asta sa kanyang kapangyarihan, kaya napilitan ang matanda na aminin na dati siyang kasapi ng Orden ng Pulang Leon at siya mismo ang nagsanay kay Fuego Leon noong kabataan nito. Sinamantala ni Barro ang kaguluhan upang makipagkasundo kay Sally sa pag-asang mapapalaya siya, subalit nabaliw na talaga ang babae at bagaman tinupad niya ang kasunduan ay ginawa niya ito sa ibang paraan. Tinurok niya kay Barro ang isang mahiwagang likido na tuluyang nagbago sa kanyang katawan at ginawang halimaw na gawa sa mahika. Ngayoy kinailangan ng grupo na harapin ang isang nakakatakot na nilalang na wala na ang pagkatao ni Barro, at doon nagtatapos ang kabanata.